Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagduwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Ay mga ka-agri, good morning. Maayong buntag sa atong mga tigtanaw, atong mga suki karong buntaga. Laing Sabado na usab, so ni ana sab kami karon manikay-sikay kaninyo. Good morning, Che. Maayong buntag. Good morning ni mo Sir Ken and sa ato ang mga followers sa ato ang programang Ani og Kita. Lain na sa ni siya nga edition sa ato ang programa. So karong Sabadohon sa may atong giandam ron Che para atangan sa atong mga ka-agri karong buntaga. Of course, daghan nagyapon tag mga giandam sama pananglit sa ato ang sa gihapon ng atong bidaka ang biyaheng probinsya and of course katong kabataang pabida and katong nagyapon giingon nato nga flex your farm. So mag-aghating gihapon ta sa ato ang mga viewers nga kung naa sila ilahang kaugalingong farm sa ilang nataran or medyo ka na dinagko. Kung gusto nila nga ma-feature sa ato ang programa, welcome silang magpadala through our Facebook page, ang DA Central Visayas. So, pwede nila i-send sa ato ang call. So, mura ganahan kayo ko ng Flex Your Farm, Che, kay at least ang mga farmers mismo, no, mo share gid sila o niya para ma-inspire po ng uban. So, muna inyong atangan karon mga ka-agri, no. Boy na muna atangan nato karon puntaga dinhi sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon o impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Karong muntaga mga ka-agri, magpalain tagjutay no tungod kay sus makita ninyo nga kalit lag ulan, kusog nga ulan, mubaha o niya natay daghan kaayo nga mga landslide, mga things like that no. So mga ka-agri, inyo nang naaninaw sa atong palibot nga murag kinahanglan na gyud ta og mga intervention unsay dapat buhaton, unsay mga risgo dihan dapita sa atong mga kaumahan no, dili sa mga baka, mga kahayupan o mga pananom. So karong buntaga ato kanang paghisgutan pinaagi sa atong guest nga mao'y ato ang DRRM focal person no, disaster risk reduction sa management and whatsoever gikan sa Department of Agriculture. Walain si Doc Leo Pelitero. Doc, good morning, Doc Yan. Usap ko DRRM focal ba ka? Alternate focal. Sige. So unsa man gid nay programa na ditay programa na sa agriculture about ana no kay para sa tanom og sa hayupan unsa man? Yes, Sir Ken, importante gid kayo. By the way, Sir Ken, karong buwan na sa July, atong celebrate no, kick off na to sa DRR month no, Disaster Resilient Month under sa Republic Act 10121 nga ato ang ibutang yun no, nga ato ang mga kaumahan nga safety sa nga ato ang theme karon. Build resilient, no, safe and resilient community or mga farming communities in the Philippines, particularly in Central Visayas. Kaya lain-lain manggod ang lisod kay ang panahon, no, Sir Kian. Ang ato ang ang atong Pilipinas na gitawag nato agianan ni siya sa bagyo, no. So dunay more or less na 20 typhoons every month. Every year. So doon natay
tulo na, krising man karon. So doon na pa tayo mga more or less 16 to 18 typhoons karon nga year. So kinahanglan nga ato mga kaigsuunang mga mag-uuma o mananagat mag-andam gyud no kanunay sa kining ato ang pag-usab-usab sa klima, Sir Kian. So man mga dok no og mga kaagri kung imong aninawon god sa imo nang giingon nga agianan gyud ta og bagyo. Unya ang una nga maapektahan na ng mga kaagri ang inyong mga pananom, mga kaumahan, pangahayupan. So, unsa may programa sa Departamento sa Agrikultura mahitungod ana para at least unsa nga ani kun dili di man gid na to mapugnan dok no kadaghan kitag mga bagyo nga ato lamang ana nga minusan ang impact siguro no sa pananom sa kaumahan. Unsa may mga doon na tay programa karon sa Department of Agriculture kining gitawag og Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture. Anya ato aning of course together with the DRR no sa disaster office operation center kinahanglan nga i-enhance no kay kining ato ang pag prevent sa mga dagkong mga damages. Of course kinahanglan ta mag-prepare mitigation and preparations. So mitigation doon na tayo mga pamaagi no before sa moabot ang mga bagyo or mga disasters or mga calamities, kinahanglan ready na preparado ng ato ang mga mag-uuma mananagat. So pag-prevent sa mga baha no or pag-mitigate no pag-minus sa impact or sa epekto sa baha, kinahanglan sila nga ilang i-check no ang ilang mga drainage system sa ilang mga kaumahan para dili mo lapaw ang tubig. Pananglitan ang ato ang mga kaigsuonan nga doon na sila mga hayupan kinahanglan nga ibutang sa safety nga lugar kung may balita ang mga panahon nga i-broadcast sa ato ang mga radios o sa ato ang pag-asa. So doon na tayo mga preparation mitigation initiative para nga maandam na to ang ato ang mga kaigsunang mga mag-uuma no og mga mananagat nga dili sila maigo no sa dako nga impact or kadaot sa ilahang mga mag-uuma o panagat. Dok, before kumato ana dok kanang naaba pud mo gitawag nila o kana bitong mapa baron or mga identified areas na ron nga kini sila mga vulnerable areas ba ni mga inana sa pananom na mo yung mga Yes, dok yan. Doon na tayo mga areas no sa tibok Central Visayas. Doon na tayo mga gi-identify or ato na nang gi-mapping ang mga areas nga gitawag na to flood prone no areas sa tanang mga municipalities ug tanang mga barangay no sa tanang probinsya sa upat ka probinsya sa Central Visayas. So ato po nang gi-update from time to time, Sir Kian, kay kinahanglan man nga dabdo na may mga kausaban no kay dabon po yung mga areas nga wala na dili na bahaon kay ilahan nang gi-address no sa mga local chief executives no sa ato mga abtik pod kaayo na to mga partners no sa ato mga local government units sa ato mga mayor. Nya do kaning mga na-identify na ninyo nga mga muraog kanang flood prone areas baron no nga mga vulnerable areas sa mga kaning man-made calamities, natural calamities. Doon na mo yung mga advisory ana or unsa man yung buhaton sa mga farmers ana i-advisean ba na ninyo likayan ni sila unsa may mga kuan na to mga intervention. Yes again no so doon na gid tay mga pahimbangno no nga atong ihatag sa ilaha kay kanigong sa pag-andam na to sa disaster kitawag man nato ni kaning do namin ni duha klase Sir Kian no human induced nga hazard or disaster dano po yung mga natural calamities or natural hazards so kining bagyo natural hazards ni siya so doon na tay mga occurrence no before mo occur ang usa ka bagyo doon na tay mga panghimangno inig-abot na sa during the typhoon so pag abot na gyud doon na sa tay mga panghimangno sa ilaha inig kahuman doon na sa tay mga pahibalo no sa ilaha so before kung wala pa maabot ang bagyo so maminaw sila sa AMIA Sir Kian sa akong giingon ganina nga ato ang usa sa programa sa Department of Agriculture doon na tayo mga weekly advisories no? or na mga weather forecasting nga gipahigayon nato sa mga tagsa-tagsa nga mga lungsod nga na-identify nato nga partner nato sa AMIA ato silang gipahibaw nga
kinahanglan nga mo ni inyong buhaton no sa dili pa maabot ang bagyo, so gibalita pa sa radyo or gibalita sa TV no or sa Pag-asa nga kinahanglan sila nga magbantay-bantay no nya maminaw pirmi sa balita unya kinahanglan nga mag-andam no katong ilaha mga tanom nga harbisonon harbison na daan Harbison dili og pa harbison og sayo sa dili pa mo abot ang bagyo unya katong mga i-check nila ang itong mga canals no mga drainage nila sa ilang mga uma nga ilahag yung pangwaon tong nakabara para nga dili mo mula po ang tubig sa ilang mga uma og kanang ilaha mga tanom nga gagmay pa kung mahimo i-safety or tabunan nila og mga trapal ba or unsay mga tabon kay sa seedlings pa sirkian gagmay pa kay na siya no unya katong mga dagko na nga dili pa pwede ma-harvest pwede sa nila ilaha sigurong hiktan or ilang bantingan parang malig-on no sa ma-mitigate na to ang impact so medyo dili siguro kay dako ang pagka-damage so during na so of course na sila sa sulod sa balay dili na sila sige gyapon sila monitor after na sa occurrence sa bagyo so kinahanglan nga ilang i-report diretso sa ato ang mga partner no sa local government units through the municipal agriculture's office para sa makuha din no ma-assess ang damage no sa pananom nila no sa ilahang mga uma. Pero Dok, akong paana ko ba panalitan no kanang imuhang maisan gani mga eggplant baron, mga okra lisod man kay na siya ikuan siguro no kanang lisod kay mitigate or pag-protect ana kung maabot na gid ang bagyo. O lisod kay vulnerable kay ni nga mga tanom sirkian gagmay man gud ni siya. So mao na nga unsa may og ma-damage na siya unsa may akong gi-encourage gid no sirkian na nga ang ato ang mga kaigsoonang mga mag-uma o mananagat kanang ato ang mga tanom no sa dili pa matanom or natanom na kinahanglan gyud ato ang ipa-insured no sirkian no insurance yes PCIC no Philippine Crop Insurance Corporation para nga og di na gyud no ma-damage na gyud tanan or kanang ilahang ipananom nga dili na gyud madaog early harvesting so ato ginang assist no ang damage sa PCIC no through the Philippine Crop Insurance Corporations o sa DA para nga ma-assist ang damage na mabayaran sila. At least mao na matabang sa mga mag-uuma kung ikaso ma-damage gyud. Yes sir. Kanang kuando kanang ako pautana katong di ba naaman mo yung mga identified areas no mga map nga murag hazardous or kanang vulnerable areas ni sila. Unsa may buhaton na ba may mga areas po nang kitaan nga kani kuan na gini siya kanang murag permanent na gini siya nga murag hazard, permanent na gini siya nga murag vulnerable. Unsa may inyong advice ana sa mga farmers in case kung pabiyaan na lang to? Sir Kian, that's part of our recovery dili na to sila atogin silang tambagan no Sir Kian nga mas maayo gyud og mo mangita na gyud sila og lugar no lain nga area nga katamnan kay lisod kayo Sir Kian no kung maigo na sila so kanimo kung sa risgo man kayo na Sir Kian no so kung risk gani siya exposed siya vulnerable and very exposed no sa mga calamities no or hazards so ang ato ang paagi na lang ana is to how to recover or transfer or mangita taglaing lugar nga safety nga dili siya maigo sa maong kalamidad. Naisgutan nimo to Dok ganiha nga duha ka klase man to no kanang natural o kanang human induced. Unsa may mga pananglitan sama ning mga human induced? Human induced Sir Kian kini mga of course kining sa internet mga kana bitang maggubon ang programa na to no through the internet no so that's technological no sa biological siguro
ang mga So bali, ma-affected Yeah. ato katong sa internet, katong inyong mga mapping. disturb, destroy. Oo, disturb. Oo. Dali ra na ma-mitigate at least og mga ingana. Ingana, oo. Okay, imo ra i-protect. Oo. Pero watay dito sa field nga mga human induced nga mga hazard, like for example kanang mga slash and burn, kuan pa ba na siya? For Yes, example, pwede na siya, Sir Kian, ng mga slash and burn nga type of farming. No? So, kung magsigi sila na og practice, so that's why ma-degrade po lang ato ang fertility sa soil. So ma-damage po ang habitat, no, or ecosystem. So ma-destroy po, that's human induced. So siguro ang ubanan na mga biological, no. Biological. So ato nang pagkahisgutan mga kaagri, nigbalik lamang ni natong tulmanon ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga kaagri, good news and inspiring stories na po. Ang among ihatod kaninyo pinaagi sa ato ang biyahing probinsya o Bida Ka. For our Bida Ka, mga kaagri, amo ang ihatod kaninyo ang usa ka miyembro no sa Indigenous Peoples Organization sa kaninggingon nato nga Kantaob Visayan Iskaya Farmers Association din na sa Barangay Kantaob, Sierra Bolyones, Bohol. Wailain si Mr. Gerardo Boltron. Isa siya kaniyahang grupo, mga kaagri. Grupo ni siya sa Indigenous Peoples Organization. Diin ubos kini siya or nakuan kini sila sa ato ang programang 4Ks or kaning gitawag nato nga kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. Kini ang 4Ks, mga kaagri, naghatod ni siya og mga bag-ong teknolohiya dito sa ato ang mga katutubo nato no natong mga IPs group din ilahang mga pagpanguma nga teknolohiya, ilang naandan nga mga kinaraan ato siyang ma-enhance. However, it will be maintained ang ilahang naandan nga mga cultural practices and within their norms. Mga kaagri, ato ang tan-awon ang kaning mga activity ni Gerardo Boltron. Maayong adlaw, mga kaagri, lain na sa nga edisyon para sa atong ani og kita ang amo ang ihatod kaninyo no pinaagi sa ato ang Bida Ka. Unya, mga kaagri, ni ata karon diri sa Barangay Kantaob, Sierra Bolyones. Diin isa ka part ani sa ancestral tribe sa Iskaya. Unya, mga kaagri, ni ata karon dinhi sa farm mismo sa usa ka katutubong Pilipino nato dinhi sa Sierra Bolyones. Din amo ang ipakita ang ilahang mga pananom no gikan sa ato ang programang 4K. So nya, mga higala na ata dinhi sa grupo nga gitawag nato nga Kantaob Visayan Iskaya Farmers Association, usa ka IPO or Indigenous Peoples Organization nga nahimutang sa Barangay Kantaob, Sierra Bolyones. So mga higala, ato ang tanaawon ug ato ang himamaton ug kukabilduhon no ang usa ka ato ang indigenous people or kani ato ang lumad nga taga Sierra Bolyones alang sa ilahang mga kasinatian or pagbag-o sa ilahang pagpanguha. Magsasaka at mga mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani at Maayong buntag nimo, Sir James, and sa ato
Sir Gerardo Botroy. Maayong buntag ninyo, sir. Niata karon sa ato ang segment nga Bida Ka Diin. Ikaw ang amo ang ibida, sir. And of course, with the assistance sa ato ang AC na si James Datahan. So, giunsa ninyo pagsulod dinhi sa AD sa Iskaya, particularly dinhi sa Sierra Colores. Kabahinan ng pagsulod sa programa na gidala sa Department of Agriculture, 4K program, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayan Katutubo. Ingani ang pagsugod sa mga programa since 2021 ni siya nagsugod nga gi-implement sa Department of Agriculture. Una ni courtesy pamigikan sa National Commission on Indigenous People nga maoy nagtutok gyud sa atong mga kaigsuon nga mga indigenous people. Diin ang usa ka ancestral domain nga maoy gipokusan sa maong programa, lakip ang barangay Kantaog, lungsod sa Cerbulyones, Bohol. Kandak pod may og series of consultation dinhi sa barangay nga pagpahibalo sa maong programa nga i-implement. Naanata sa ikaupat ka tuig nga pag-implementar, padayon tang gasuporta sa atong kaigsuonang mga katutubo, no? Okay, sir, sa pagsulod ninyo dinhi, sir, no? Unsa pa ang sagad nga mga commodity or kani mga tanom? First time namo na kasulod sa maong area sa Diris Kantaog, naatay mga highland vegetable ug naapoy mga lowland vegetable nga kasagaran gitanom. Aduna po'y gamaisan, na aduna po'y part nga kahumayan. Unsa man ang kabag-uhan sa teknolohiya nga ilahang gi-adapt pinaagi sa pag-introduce sa 4K? Naatay mga series of trainings, mga specialized trainings. Lakip na ni ana ang insect pest management nga training. Aron lang ang ilang kasagaran yun nga problema ang pagsugpo sa mga dangan o mananap sa ilang mga tanom. Okay, sir, no, diri sa ta sa ato ang IP. Sir, mayong buntag nimo, sir. Buntag mo. Sir, nakita na to, no, mo man ni ang inyong area. Sa kung ato ang i-compare ang inyong kaniadto og pagkakaroon. Sa una ug karon ang among pamaagi, sa una di mi mo gamit og ngani ma'am kay murag wa pa mi maanad og ngani. Karon may nakakuan nga importante da ni para sa tanom para ligon ang pundasyon. Panahon nga ron nga may bagyo, may hangin nga kusog, ligon ang dang pundasyon. So, aside sa ani, sir, paghimo og trellis, unsa pa ang inyong nakatunan? Nga fertilizer, Sir, sa una ba, sir, naghigama pa ba mo og plating? nag-plating yapon mi, nag-plat-plat, kuan kay karong masukod og pilay distansya sa mga pananom. Sa pagkakaroon na siya, sir. Ang kaniadto, Wa ma'am, murag kuridas lang yun. Lidas ra siya. Karon namin nagkasuway og mga ngani. So, unsay tan-aw ninyo, sir, nga naanay distance, tapos nagplating na mo, unsay inyo nakita nga kalainan? Dako kausaban ma'am kay ang distansya murag lami ang tubo sa ugnadyo kay distansya nga ikuan. Sir, sa unsa may mga lain pa nga mga kahiman or ekipo nga gikan sa Department of Agriculture 4Ks program nga inyohang nadawat? Mga sabod ma'am, mga abo fertilizer, mga tambaw, mga organic. Sir, nakabaligya na ba ka sa imuhang mga tanom karon? Oo ma'am. So, kaupat naman. kaupat na. Nakoy direct buyer ma'am, nakoy komprador. Okay, moari diri ang komprador. Mga rin. Kapila ka mo ani? Kaduha sa isa kasimana ma'am. Okay, mga ka-agri, no, inyo nabati ang atong kukabildo sa ato ang farmer si Sir Gerardo. Unya ang iyahang kuan nga naka-adapt sila sa mga bag-ong teknolohiya nga gi-introduce gikan sa 4Ks program. Ug ni ana ning ingon siya nga dako ang ilahang kalainan sa kaniadto ug sa karon. Daghan rin salamat sa 4K ug sa Department of Agriculture. Pasalamat ko nga dahil mga pinabang nga ilang iabot na rin mo nga mong nadawat. Sir, wala dyan mo mag-expect, sir, nga naay usa ka ahensya sa gobyerno nga moabot dinhi sa inyong ancestral domain diin muhatag og mga proyekto nga panginabuhian. Wala ko magdaw mga na sila ibukbo dani nga mga project kay kami sa una dani amo-amo raman mano-mano raman mo kamera kami mo palit amo kaugalingon. Di para karon nga nagipanghatag sa kuan murag nakasave mi. Okay, mga ka-agri, inyohang nabati ang ato ang farmer, isa sa mga miyembro sa IPO nga Kantaog Visayan Eskaya Farmers Association. Unya mga ka-agri, ato ang lantawon ang iyahang kinatibuk-an nga
uma aron masuta nato kung unsa jud ka anindot ang iyahak karon nga standing sa iyahang mga talong and uban pa nga mga agricultural crops. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Mga kaagri, ato adyong nahibaluan no, ang unsa nga pag-adapt sa ato ang farmer na miyembro sa Kantaog Visayan Eskaya Farmers Association diin ang iyang nakatunan sa mga teknolohiya, sa mga paghipaambit nga pagbansay-bansay gikan sa Department of Agriculture 4Ks program iya hadyon nga gi-apply. Unya makita ninyo mga kaagri ang standing or the performance sa iyahang talong nga naa karon sa iyahang umahan. So mga kaagri no, nindot ang iyahang pag-adapt. Receptive kaayo siya mga kaagri sa mga teknolohiya nga gihatag sa gikan sa Department of Agriculture. Unya nga mga kaagri, naa na siya mga buyers kuno sa iyahang mga abot sa iyahang garden. Mga kaagri, uban nimpi sa pag-igon, sila ang bida, kami ang bida para sa ating kita. So mga kaagri no, nakita ninyo no, ang mga miyembro sa Kantaog Visayan Eskaya Farmers Association, diin ilang ipakita ang ilahang pag-adapt sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma diha sa ilahang within their ancestral domain nga wala sad nakapakgang no sa ilahang unsa ilahang naandan nga mga cultural practices. So mga kaagri, diri na sa biyahing probinsya ang Department of Agriculture nihatag og package of technology training kabahin sa cacao production diha sa Asturias, Cebu. Diin 25 ka mga cacao growers gikan sa maong barangay nitambong sa maong pagbansay-bansay. Unya gituduan sila mga kaagrino sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagin sa pag-produce og cacao sama pananglit kaning unsaon nila ang pagpatubo, ang pakpakgang sa mga dangan ug mga sakit ug uban pa, and then gi-adapt nila ang good agricultural practices. Mga kaagri, tan-awon nato ni ang maong biyahing probinsya. Good morning mga kaagri! Aniya kita karon sa barangay sa Manggiaw, lungsod sa Asturias, probinsya sa Sugbo, para ipahigayon ang atong 2-day package of technology training on cacao production para sa atong mga cacao growers sa maong lungsod. Tara mga kaagri, ubaniyo ko ninyo og atong sayran. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. In behalf sa municipal government, mahinaot sad ni nga kaning atong mga darating karon inyo yung gamiton. Nakitay at mataan ni sa provincial government o sa DA para mahatagan mo og like alternative baron dili ra mo ning focus sa usa ka pananong ninyo. So, salamat kaayo sa ato ang mga bisita karon no nga gianhin gid ninyo ang Asturias so maghatag og bagong kahibalo sa atong mga farmers. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang bagong
teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa bansa. Masaganang alimata. Nagpasalamat gid ako dako sa taga-DA nga nadudugangan ang akong kahibaw parte og pananom og kakao kay sa ako ang bahin na ako'y kakao pero wala gid ako ingon nga ako'y kaalam tanom kay tanom lang unya pagpamunga wala ra sa way tagan karon dako kay kong pasalamat nga naka-apil ko sa mong training kay naan ako'y nakatunan kabahin sa pag-apply sa abono nga ang kanang bag-ong tinanom ang nagyud sa punuan hindi kaya nang mga dagko na tag 1 meter ang distansya unya ipalibot nimo upat ka lungag dayon og magbunga naman gani siya kinahanglan gyud nga mag-pruning gyud ka para nga ang imuhang tanom makasud ang init niya dili sad masudlan og insekto. Nagpasalamat ko sa ato ang seminar karon labi na gyud sa pag-care sa mga kakao ang gap ang atong nakatunan ato i-apply nga magkuha na ta mag-pruning na ta correct nga spacing sa atong kakao aron siya mag-produce og maayong bunga katong iyahang mga needs sa atong kakao ma-enhance na nato kay daghan na matagkatunan dili lang kay ang among nakatunan spraying ra gyud mas maayo gid ang dredge ato rutong bisbisan dayon ang correct nga pag-fertilize 1 meter kan sa punuan adto ta dito mag-fertilize nalipay kayo ko sa taga-DA nga daghan jud nakatunan nga ang akong kakao ako na atong pabayaan karon man sa atong seminar murag excited na ko nga ma-apply na ko kung nakampuan dito sa kakawan. Ako po pasalamat sa Department of Agriculture nga nagtaygayon sila og training about ang pagpananom ng kakao ug pag-prevent sa mga sakit-sakit unsaon pagsumpo unsaon pag-atiman nga mulambo ang imong gitandam nga di masayang. Pasalamat sa Department of Agriculture sa HBCDP nga usa kita sa napili nga kandakan aning package of technology training sa kakao. Manginaot mi sa LGU nga i-apply sa mga farmers ang ilang mga nakatunan nga training. Salamat. Sa produksyon, malakas ang kompetisyon. Kini ang inyong Agri-Patroller, Darwin Canyabral. Daghang salamat ug maayong adlaw. So mga ka-agri, no, nakita ninyo no, nga bag-ong teknolohiya gihatod sa Department of Agriculture sa ato ang grupo nga mga cacao growers dinha sa Asturias, Cebu. And for our kabataang pabida mga ka-agri, lain na sad nga 2024 YFC Regional Awardee nga gikan sa Amlan Negros Oriental amo ang ihatod kaninyo. Kini ang iyahang enterprise giingon nga Zav's Pineapple Tomato Marmalade. Produkto nina sa combination sa pineapple and tomato with calamansi. Din nahimo naman siya nga regional winner, nakadawat siya sa Department of Agriculture sa kantidad na 150,000 pesos. Mga agri, ato ang tan-awon ang kaning business enterprise sa ato ang YFC Regional Awardee. So hello everyone, my name is Ana Maria Cani Poblacion from Amlan Negros Oriental. My enterprise is Zav's Pineapple Tomato Marmalade. This product is made of pineapple and combination of tomato and calamansi. I was one of the awardee for the 150,000 for regional level. Ang grant nga 150,000 is ako siyang gamiton to improve my facility which is na-start na ako siya as of now from the 80,000 nga na-receive na ako sa
provincial level. If mahuman na ang facility with the 150,000, I would produce more so that makasupply ko sa mga consumer, and also as of now naana ko'y reseller which is one of the co-op sa Negros Oriental. I'm so thankful and grateful nga naani siyang program kay tungod ani natagaan mi nga mga young individuals nga naay magamit nga cash as startup sa amuang gi-venture nga enterprise. So mga ka-agri, no, nakita ninyo no ang iyahang business enterprise sa atong YFC awardee dinha sa Amlan Negros Oriental. So mga kato mga ka-agri ang among hatod kaninyo ang atong bida ka biyahing probinsya ug ang kabataang pabida. So ang tagdiri ko to mga ka-agri, mubalik ta human ining pipila ka pahinumdom. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambal-ini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pag-disinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga ka-agri. Nya daghang salamat si no ato nakita atong yang gipangbida nga mga batanon. At least mga ka-agri malipay ta kay nanatay mga batanon karon gani venture na pod sa mga kaumahan. Karong muntaga ato tong gihisgutan kaganiha sa may aging yugto ang kaning mga disaster o mga vulnerable area sa mga pagpanguma. Welcome back Doc Leo. Atong tiwason to hisgot. Kanang nahisgutan man to nato og balik tong katong mga human induced no kay at least unta kini Doc kanang natural murag lisod-lisod man kay na nato ikuan gid man na mapugnan no unsa may atong panghisgutan ning mga human induced kay murag may dali ni siya nato maagapan or dali nato mapugnan or atong makontrol mga unsa may mga example ani niya Doc nga usa ana sa ato ang i-consider nga mga human induced hazard Sir Kian kining paggamit nato pud sa mga chemicals no o mga herbicides nga makapangpatay sa mga sagbot, patay sa mga pest no. It's either mga good, mga maayo nga mga mananap no sa ato ang kaumahan, mamatay po sila apil no. Patay pod ang ato ang mga although sa mga herbicides, mga matay ang ato ang mga sagbot, pero patay pod ang tanang mga good mga beneficial insects nga naa diya sa kaumahan nga usa sa makahatag pod unta og papadako no sa pagpalambo sa produksyon no sa ato ang mga kaumahan. So usa na sa mga human induced no nga mga hazards ato ang pagabantayan po no. Dali ra gid na sa mabantayan no kay di pa ma-apply na silang dapita pwede man ka mag-information campaign na no ato sa mga LGU ingon na balik ta Doc Leo direta sa ato ang kasagaran mo ginato nga mga dagko og impact kay kaning mga natural calamities no kay inigigo ana dito sa bagyo ug ana diha dapita hurot-hurot gyud na siya og kahapla dihang dapita. Now unsa may mga assistance no nga mahatag sa gobyerno sa Department of Agriculture in particular sa mga naapektuhan nga mga mag-uuma or mga mananagat. Yes sir Ken, after sa akong giingon ganina nga doon naman tay pagkuha sa damage no, i-assess na to ang damage, may bahuan na to ang damage sa kada uma no, kada barangay no. Pinaagi na bag-o na atong pagkuha sa mga damages karon sa Kia no. Before dito mo dong dito sa unsay lang madawat ato dang hisgutan na unsaon din na nila ang farmers ba na mo assess kung ingon ani na baka damage so unsay paagi ana Doc nga assess nila. Yes sir Kian, although ato may mga pagbansay-bansay natong gihatag nila sa pagkuha sa damage no. So ang farmers mismo gibansay-bansay na ninyo. Ang mga kuan na to agriculture extension workers kanana sa
mga lungsod, mga munisipyo, o ato ang mga municipal agriculture officers or agriculturist. So sa tibuok Region 7, sa upat ka probinsya, doon na natay pagbansay-bansay nga gihatag. So dito nagyud specific na no ang damage nga makuha sa kada crops no or sa kada commodity nga iyahang gitanom no sakyan. So ana i-consolidate na sa munisipyo kung daghang mga barangays nga na damage no. Ilahan ang i-consolidate i-submit po dito sa province no. Then dito sa probinsya ang ato is to receive niya evaluate then ato po nang tanaw no ang extent sa damage niya i-forward po nato na sa central office sakyan. But sa ato doon na tay mga buffer stocks no of seeds and fertilizers. So kung unsa pud ang kay sa ato sa DA Department of Agriculture sakyan ato ang ihatag nila is kana pud mga seeds sa fertilizers no. So unsa putong na damage mo puy ato ang ihatag ihulip murag hulip. Pero kung ari sa monetary consideration remunerations adto pud dato kay do naman tay quick response fund nga bahin-bahinon sa tanang region sa tibok Pilipinas nga usa ka bilyon lang no in a year. So do na pud tay mga NDRR fund no gawa sa quick response fund nga 2 billion pero sa tanan tibok kuan po na no Pilipinas no nga magbahin-bahin ana. So mo nang akong giingon ganina sa Rikian nga do na gamay ra gyud kaayo na sa Rikian nga nya papaspasay po ilabi na sige kaigo balhin ra karong diri Visayas sa sunod na po dito di gamay ra gyud kay babahin sa Rikian. So mo nang ang gobyerno at nangita gyud mga pamaagi. So mo nang akong giingon ganina nga dunay PCIC no. So ang din makaya sa Department of Agriculture sa ato ang mga quick response fund no. So doon na pud tay remuneration indemnification through the PCIC or the Philippine Crop Insurance Corporations nga mobayad sa unsay na damage da iyahang pananom. Unya kana dok kanang moingon tanong nga ma-damage dayon kanang unsa may proseso kahibaw na sila ana unsaon pag claim anang ilahang mga claims no kung ma-damage na gyud unsay proseso ana unsaon nga madali mga yan. Sir Kian. So akong gingon ganina Sir Kian no right after no naigo sila sa kakalamidad particularly ang bagyo no. So report dayon sila no assess adtuon nila sa ilang tan-awon ang extent sa damage nya di lang sa nila hilabdan nya ila ding i-report dayon sa Municipal Agriculture Office para nga with the Municipal Agriculture Officer, agriculturist o mga agricultural extension workers sa local government units mo assist and then mo report sa maong kadaot ngadto sa Philippine Crop Insurance Corporations para nga na joint monitoring and evaluation of the damaged area. Of course with the Department of Agriculture personnel also will assist no para nga joint ang pag-inspection o pag-assist sa damage nga naigo no na experience sa maong lugar o mag-uuma sa umahan. Ato isgutan gamay do kaning mura sa crops man ta na focus no. What about para sa mga livestock para sa ato ang mga baka, baboy, nana, mga manok na unsa may mga extent of assistance or unsa man say mga mitigating measures nga gihimo sa inyong programa mahitungod ana nga mga kumpanalitan na mga muigo nga mga kalamidad. Yes sir Ken, sa atong giingon ganina nga sa before moabot ang kalamidad or bagyo for livestock, poultry and livestock ang una natong buhaton is atong ibutang ang atong mga buhi no mga mananap no poultry livestock adto sa lugar nga safety nga dili siya mabahan di matumahan bintang livestock do kay mo mabalhin maguyod tanong di pagidari magpabilin na magina dito so man yung bahaton kung nagi mga dagko gid kayo like for example sa Negros Oriental dunay volcanic eruption. So doon ay ang mga local government units na to kaya gi-require mo gina sa sa law no sa RA 12101 nga doon na sila kabutangan nga usa ka lugar
nga didto ibutang ang tanang mga pamuhi nila, mga buhi, no, mga so naapod na murag evacuation center sa for mga animals. Naapod na sila. Required mga LGU ana. Pero murag dili kay na siya common, no? Murag dili kay popular ba? Dili kay popular. Ang ubang LGU pud gani mo sunod pa kay mag-budget pa man sila. Mo lagi. So nindot na no nga at least gi-required ay sila sa balaod din required gid sila nga mabutang pud sa safety para nga di pud ma-damage, no, ang ilang mga pamuhi. So panalitan og nay mga damages nga kasagaran ani Doc, no, panalitan na kay baboy or nay baka kanding man na anod sa baha or kuan, maka-claim po na sila mga insurance Yes, sir. Maka-claim gyud po na sila kay iilaman po nang i-insured ngadto sa PCIC. Philippine kay Crops and Livestock man ang insurance for the PCIC. Sa imong experience Doc Leo isip alternate focal aning DRRM sa Department of Agriculture, unsa man gud ka dako kumparar sa crops ug sa livestock, unsa may dagkog extent sa damage crops or livestock or parihara or unsa ba? Usually atong sa experience nato depende man gud sa kuan sir kay ano sa kalamidad kung sa kutong sa El Nino dako kaya ang reported damage for crops. Kaya ang crops kinahanglan man gyud tubig, although ang mga livestock kinahanglan pud pero mo survive kay nalang gyud mga makuhaan pa og mga painom, no, tubig para sa atong mga livestock. So ang mga poultry na to di man kayo kinahanglan daghan tubig. But ang atong mga crops kinahanglan gyud. Pero kung sama sa bagyo, kung depende ra pod na sir kaya, no, kung ang daghan nga pamuhi pod mga livestock din napitan niya naigo sa baha, daghang na damage siya, so mas dako po siya report, pero so far mas dako gyud ang reported damage for crops. So at least mga kaagri ato na nang nadungog ug atong nabati, atong natanaw nga in terms of calamities human or natural na agyoy abag ang Department of Agriculture ang gobyerno. Ato nang tiwason pagbalik nining atong tulumanon. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga kaagri, na welcome back Che. Niana kita sa portion nga ganahan kay kono kining Flex Your Farm. So istoryahay ta Che kinsa may na imong i-flex karon. Nindot na atong i-flex your farm Sir Kiano. Kay wala tambag dahom na isa sa mga kaning ato lang yung kauban sa buhat, no? Mao ba? Nga iyahang gi-flex ang iyahang poultry farm, no? Then wala ta makayo uy naa di siya. So walain si EJ Gonzales or kini si LD si EJ Gonzales, no? Ang taga Danau City dayon. Nagsugod daw ni siya Sir Kiano sa usa lang kasunoy og duha ka dumalaga din. Iya kini siyang napadaghan dahil nagsugod siya tuig 2023. So medyo bago-bago pa, no? And then mga kaagbi, no, ang iyaha ay klase sa manok ngayon ikot kaning Rhode Island Red Chicken ug ang kaning giingon nato nga dominant Sussex nga ilado na sa kalidad sa iyahang karne o sa pagpangitog. So naaday nga klase day sa manok nga maayo siya nga karnihon o maayo sad siya nga kaning mangitlog. Okay, so kung yun na mga kaagri, no, we would like to extend our thanks to EJ kay na-adjud siya, no, iya yung gusto nga i-flex ang iyahang poultry farm, kining gitawag niya nga Gonzales Range
poultry. Wow, Gonzales Range Poultry. Sa Danao. Sa Danao. At least na empleyado sa agriculture nga. Nag-practice mo ta kayo kasi sige nagpanudloan na gadi wala product of the product. So ang nanong ka sa ato ang mga viewers karon kung gusto ninyo nga i-flex ang inyong farm whether sa diri sa crop side or sa livestock or poultry, you are encouraged to flex your farm. Magpadala lang mo og mga pictures or videos and mga short details and information about sa inyong patigayon. So pwede sa ninyo i-comment ang inyong farm nga gusto mo magpa-flex diha sa ato ang webpage or sa DA Central Visayas Facebook sa comment section kay para matrace. Boy no na human naman to siya. Congrats AJ. Doc Leo, pangayon ka na mong closing statement before ta mo formally human sa atong programa. Yes, Sir Kian, daghan kayong salamat no, Ma'am Che sa pag-imbita diri sa programa agriculture. Ang ato ang paghatag yun og informasyon no nga ma-prevent na to ang further damage no sa ato ang mga kalamidad kinahanglan mag-andam-andam ta unya ato ag yung paminaw no ang mga balita sa ato ang mga sa radyo o sa television no o of course sa ato ang sa social media o sa Pag-asa o sa Facebook nato. Actually sa Facebook nato naatay mga gipang share din nga mga information from the DRRM sa central office sa ato ang region and ato ang ipost sa atong naa dito ang mga nagalilain nga mga advisors. So with that, napupos na po ang atong higayon. Salamat kayo, Doc Leo. Thank you, Doc. Thank you, Sir Kian. Og hantod sa sunod nga higayon, mga ka-agri, dinhilamang ka na sa atong programa nga maghatod ka nato og inspirasyon og impormasyon dinhilamang sa Ani o Kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.